Some people fail in this business because they cannot adjust to changes. In networking culture. Ano yung culture sa networking? Tama? Siguro ng power. Sample nga, power? Grabe? Yan, ang una kong experience. Kaya nung kakalo ko, yaman ako, hindi ko kayang tanggapin yan. Going back to my story. Nung inibita ako yung sponsor ko, sabi ko, parang ayaw ko, sige naman, isang beses lang. Ano ba ginawa ko? In-invite ako ng Friday, ang seminar Saturday, ng 7 p.m. Ang ginawa ko, nagpa-late ako. Sabi ko, bro, late na ako, 7:30 na. Kaya tatravel pa tayo from Pasay sa hotel, hanggang sa seminar natin sa Ortigas, malayo yan. Super late na tayo. Sabi sa sponsor ko, hindi, okay lang sir, kahit late, okay lang yan. Meaning, tuloy ang seminar. Eto na. Pagdating sa seminar, parang ganito, ang daming tao. Nag-uumpisa na. Alam mo ginagawa ng mga tao? Sumisigaw, power! Grabe! Sabi ko, yari na! Anong kulto ito? Totoo yun. Noong unang attend ko sa seminar, na-culture shock ako. Kasi nagsisigawan mga tao, power, grabe, power, grabe. Tapos nakataas sa kamay, payak pa, grabe. Payaman kami. Payaman daw. Doon tingin ako sa paligid ko, mukha naman sila mga dukha. Diba? Ganun ako kayabang. Umitingin ako sa itsura ng mga tao, kung mayaman o hindi. Kasi nga, sanay ako sa hotel. Pag sa'yo mayaman na big time, tayo pa lang, alam mo, mayaman. Tela pa lang ng damit, alam mo mayaman. Rito pa lang, alam mo mayaman. Amoy pa lang, alam mo mayaman. Kutis pa lang, alam mo mayaman. Tama? Doon nakita yung mga kasama, grabe. Mukhang mga factory worker. Pero mayabang. Tama? Ginadjudge ko sila. Agad. Pasaway nga ako nung una, di ba? Ang kulit. Tapos power, hindi ko makita ang sarili ko na nagpa-power, nagagrabe. Bakit? Culture namin sa hotel, 12 years. I can imagine myself na may mag-check in, good morning, I want to register. Sir, may makapangarap ba kayo? Sabi niya! Yung guest ko, makapalapakan ko. Si Santi, si Limpin. Parang ang baduy. Hindi ako makapag-adjust sa kinalakihan ko sa hotel. Tama? Sir, payaman ba? Taas ang kamay. Hindi ako gagawin, baka batukan ako. Culture shock. Tama? Anong point ko? Kahit mag-7 heads ka, kung hindi ka rin makaka-adapt sa culture natin, mahirapan ka. 7 heads labas? May mga downline ka? 7 headers? Hindi dadalaw sa opisina. Kung kumita man yan, temporary lang. Kailangan yung system. Kasama part ng system to, yung culture natin. Ano yung culture? Itong culture, ha? Ano yung lahat? Ang palakpak? Sample. 1 milyon! See? Sa hotel, 1 milyon. Nagano'n mo, nagano'n sa milyon. 2 milyon! 3 milyon! Milyon-milyon palakpak! See? Kung ikaw professional, kasabay ka? Hindi. Kasabay. Paano malaman kung nakasabay ka na sa kultura natin? Na kahit professional ka, may mga sign yan. Kapag 1 milyon, mga downline mo bisa ganun pa. Malayo pa yun, malayo pa. Tama? Professional ka eh. Pero siyempre, pag maganda sinasabi ng speaker, pag maganda, minsan, medyo, didikit siya. Nagha-humble daw na yan. Kapag medyo umangat yung mga balikat, yan, medyo matuwa ka na. Mas matuwa ka na kapag ulit sa kultura. Imagine mo kayo mga professional, may mga doktor dito, may engineer, may lawyer, papalang pa kayo, saan ka makita? Di ba doktor ka? O yung pasyente ko, parang natin, power! Dok, injection naman, yes, power! Kaya dito, gusto ko malaman, you have to adapt our culture. You have to be willing to be uncomfortable. Totoo naman yan eh. Lalo sa yung global, kailangan ka feel uncomfortable ka. Lahat ng bagay kapag first na gawin, you feel awkward. Tama? Lahat ng bagay. You want to change? Isang bagay hindi mo ginagawa, first na gagawin, you feel awkward. First time eh. Hindi ko sanay. First kiss, hindi ka sanay, awkward ka nun eh.
Di ba, pag kikis ka, the first time mo mag-kiss, remember your first kiss? Nahihiya ka. Hindi mo na gagawin mo. Ang bakit mo nga tingnan, kabang-bahan ito eh. Awkward. You have to be willing to be uncomfortable. For success to happen, change is necessary. But change should be long-last, otherwise, success will be short-lived. Kung gusto maging successful ka lang, may pagbabago pa lang dapat gawin. At kapag nagbago ka, be consistent. Hindi pwedeng, ngayon, nagbabago ka, bukas hindi. Uy, payaman. Di ba? Ay, baka hindi. Hindi pwede. Diba? Tandaan nyo, para aeroplano rin yan eh. Para aeroplano. Di ba? Wala akong nakita aeroplano na take off ng pahinto-hinto. Kailangan consistent yan. Imagine mo, aeroplano na take off ng pahinto-hinto. Na-imagine mo? Sige nga, kahit mahabang runway. Mauubos ang runway, hindi makaka-take off yun. Tama? Kailangan tuloy-tuloy. Sa global, gusto maging successful, kailangan tuloy-tuloy. Ngayon, pag upo mo dito, excited ka, naniniwala ka, yaman ka, kailangan tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy. Walang tubig na kumulo kapag ang apoy patay-sindi. Subukan niyo kung pakulo ng tubig. Patay-sindi. Kumulo hindi. 1 week na, patay-sindi. Kumulo hindi. 1 month na, patay. Hindi kumulo yun. Pero guys, believe me, ang apoy mo, kahit super hina, pag tuloy-tuloy, kukulo at kukulo. Ganun din. Hindi pwedeng pag may mga seminar lang, pag may mga events lang, hyper ka. Pag wala na. Kapag binomotivate ka ni upline, doon ka lang okay. Pag wala si upline, hindi ka naman okay. Kailangan tuloy-tuloy kayo. Be consistent. Change. Everybody say change. Change the way you think. From now on, always think positive. Tama? The moment mag-isip ka, kung ano iniisip ng tao, ikinikilos ng katawan, ang result sumusunod. Kaya mag-iingat kayo sa mga iniisip nyo. Ang sabi ko nga lagi sa mga dating mga downlines ko, huwag kayong uuwi ng bahay hanggat hindi ka pagod. Kasi kapag uwi sa bahay, hindi ka pagod, ang dami mo maiisip. Ang masakit isipin mo, papangit. May maniniwala kaya sa akin? Mayaman kaya ako? Tagal kaya ang kumpanya? Imagine mo, isip ka ng isip, ibang tao, hataw ng hataw. Yes or yes? Yes. Always, the way you think, you can live a positive life with a negative mind. Correct yun eh. Tama? If you want to create positive result, the moment mag-isip ka, magsalita at kumilos, kailangan positive yan. Change the way you think. Laging positibo. Diba? Grabe yun. Payaman ako. Ganun ka mag-isip. Nakikita mo sabihin mo. Change. Change the way you talk. Pati pala magkasalita. Tama? Iiwasan ninyo, iingatan nyo mga lumalabas sa ibig ninyo. If you have nothing good to say, shut up. Tama? Kasi minsan may mga distributor, hindi ka na nakakapag-motivate, nakakadamay ka pa ng mga kapwa mo. Halimbawa, distributor ka, nag-prospect ka, na-Indian ka, ang sama ng loob mo. Nung na-Indian ka, nagpunta ka sa office, gagalit ka, grabe! Na-Indian naman ako! Yakar na ko yung Indian. Gagalit ka. Tapos nakita ko yung mga nakadamay ng distributor din. Pare, na-Indian ako eh. Na-Indian ka rin ba? Uy, ikaw din? Oh, grabe! Alam mo, totoo lang, ang hirap na ginagawa natin. Hindi ko nga alam pag natin ginagawa ito eh. Di ba? May nadamay ka pa. Hindi mo na malayan. Change the way you talk. Kung wala maganda sabihin, manahimik kayo. Guys, as a networker, distributor sa global, always say positive things. Tama? Doon pala makatulong ka eh. Kahit hirapan ka. Brad, grabe oh. Alam mo, na-Indian ako kanina, pero alam mo, nung na-Indian ako, mas nanggigigil ako eh. Kasi tama yung sasabi ng mga speaker eh. Pag na-Indian ka, paraan lang pala yan, para tumibay tayo. Tama? Kasi lahat pala naman naging successful sa global, lahat pala na-Indian din. Tama? Eh, yung kausap ko na-Indian din. Ha? Hindi, nakakausap mo ako. Ano, mag-quit ka pa? Hindi nagigigis niyo ako? Pag maganda sinasabi nyo, akala nyo ba, the more nililist mo lang yung nag-Indian ka, hindi ba nakakatulong ka pa sa mga cross-line mo, even your downlines? Yes. Always say positive things. Always talk positive things. Correct ko ba yun? Yes. Tama?
pag wala makamaganda sabihin, manahimik kayo. Minsan, ang masama, ito, question. Sa apply, may chicks. Chismoso. Wala ka na naman sa negosyo. Nakakita ko ba nag-open? Hinahawakan. Tuwang-tuwa magkwento ng buhay, may buhay. Ay, kwento mo, grabe o, si Crossline, grabe, may coaching na siya, yun yung kwento nyo. Yes. Diba? Dati hirap-hirap niya ngayon, mas mahirap-hirap siya ngayon. Kaya maganda yung story na kasi, di ba gano'n? Positive lagi. May power ng word, do you agree? Yes! Ulitin ko, may power ng word. Yes. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig nyo kasi may power ng word. Yes. Everybody touch your head. See? May power ng word. Kalakpak, kaya makalakpak. Change the book you read. Pati pala mga libro. Tama? Always read positive books, mga motivational books, mga books about networking. You know why? The more nagabasa ka ng mga positive books, magre-register yan sa subconscious mind mo. At kapag dahil sa subconscious mind mo na, automatic lumalabas sa bibig mo yung mga nababasa ninyo. Tama? Magbasa ka ng mga chismis, grabe. Nabuti si ganito. Wala sa si Mrs. Mga lahat. Magbasa ka ng mga newspaper, especially tabloid. Tabloid, manghihina ka. Sa tabloid, di ba? Magkaibigan nag-away. Di ba? Sinuntok. Tira ka ng ipin. Hindi gagilagid, hiniwa, hindi ka kasi. Ba't di mo ganun? Ano ba ito? Di ba? Lolo, direct si Lola. Ikaw naman, i-enjoy mo sa chismis mo. Paano ka, di ba? May chismis yan. Bagyo, lindol, sunog, lahat, kinukwento. Lahat basahin mo. Umaga, tanghali, hapon, gabi, lahat nabasa mo. Believe me, pagdating ng hapon, tanong, may naitulong ka ba? Wala. Nanghina ka lang. Ang masakit ito, nakita mo yung downline mo, downline, puti na, tiyempo ka. May gusto ko i-share eh. Nakabasa ko, may ginahasa ka naman. Ang kinukwento mo, puro pangit. Yung downline mo, kakain dyan lang ng prospect mo. Baka sabihin ng, ay, apply, sasakit mo na kaya ako. Pasakit ka eh. Kasi, diba? Change the book you read. I'm serious. Ang dami libro ngayon. John Maxwell, di ba? Lahat. Pati nga mga Christian books. Basahin nyo lahat. Mga bagay na nakatulong sa atin. Alam mo sa totoo lang, aminin ko sa inyo, nung estudyante ko, tamad ako na magbasa ng libro. Nung nag-networker lang ako, doon ako naging sa mga libro. Kasi why? Kapag networker ka, at nagbabasa ka ng mga positive books, motivational books, mga networking books, makikita mo doon, boy, tama pala yung ginagawa ko. Parang kinukonfirm pa ng libro na tama ginagawa mo. Yung ginagawa mo, yung mga tinuturo ng mga sponsor nyo. Correct? Yes. Read positive books. Change your friends. Totoo yan. Pati mga kaibigan nyo na walang kinalaman sa mga pangarap nyo, paltan nyo na. Totoo yun. So, I'm serious. Tama? Get away. Stay away from negative people. Ang kaibigan mo isa negative yan, stay away from them. Non-believer, tawag ko doon. Non-believer, negative. Stay away from them. Kaibigan mo sila, hindi mo aawayan. Hindi ka naging global. Walang kwentang tao ka. Demonyo. Hindi ganon. Tama? Nagkataon lang, hindi niya pa gusto ginagawa natin. Tama, basta isipin natin na pagkaibigan mo siya, tapos hindi siya makakatulong sa'yo, pare, walang kwenta yung ano. Kung yung ginagawa mo ngayon, pinapayama mo lang yung kumpanya, yung sponsor mo. Alam mo, kapag gano'n narin mo sa kaibigan mo, tatamayin mo pa yun? Hindi na, iwasan mo na yun. Iwasan mo na, wala nakakatulong sa'yo eh. Diba? Change your friends, ito yan. Mamarkada sa mga tao, mga positibo, makakawa rin kayo. Tama? At alam nyo, hindi nyo aawayin ha. Ulitin ko, hindi nyo aawayin. Patan mo lang. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan. Change your friends. Some people fail in this industry because they have no plans and goals. Importante yun na kapag ginawa nyo isang bagay, alam nyo ba't yung ginagawa? Wala kang plano. Lahat ng bagay ginagawa ng plano. Do you agree? Yes. May family planning nga. Di ba? Pati pagkagawa ng pamilya, pinaplano yan. People don't plan to fail. They fail to plan. Totoo yun. So, paano solusyon dyan? Ang solusyon dyan, ito. Ang solusyon, start your goal.
May mga bago sa inyo, di ba? Pag bago ka, nag-single ka, nag-3 heads ka, nag-7 heads ka. Basta importante, you have to start your goal. Number 1, sign up. Dito kayo na, meron na hindi pa membro, di ba? Meron pa. Mag-start ka na, sign up. Learn the business. Hindi pa rin sign up, nakasign up na ako. Ano next? Tapos na ako. Problema ka, hindi pa. Learn the business. Take action. Anong action mo? Either single head, 3 heads, or 7 heads in action. The secret of your future is hidden in your daily routine. Yan. Kung mapapansin, si Joseph Lim, isa sa mga top earners natin, nakasama ko siya lagi. Singapore, sa Hong Kong, sa Thailand, sa Bicol, kung saan kami nagbiyahe. Everyday magkwento kami ni Joseph Lim, makita ko yung mga goal niya. Everyday. Tama, walang oras na sinasayang. It depends sa mga schedule ninyo. So, ano mga tips sa inyo? Ito, number 1 tip. Huwag na huwag kayong matutulog na hindi nyo alam ang gagawin nyo kinabukasan. Believe me. Kapag natulog ka ngayon, mahimbing, at hindi mo alam ang plans for tomorrow, sabog ang araw mo. So, naka-program na yan. Pag tulog mo ngayon, kami ganun, pati damit, medyas, sapatos, lahat. From the moment gumising kami, alam namin ang gagawin namin. Bawat oras, pumalit mo ng konti yan, adjust kami. Mas importante, para mahimbing ang tulog mo. Once gumising ka, manukas ka nag-alarm, pagligo mo, the moment kumilos ka, gamat, ligo, bihis, yung oras sa pagbiyahe, lahat yun, tansyado mo, kung may traffic ka, may mga allowance ba yan, everyday pa wala sayang. Kasi kapag ang ginagawa mo, lagi ka excited. Yes. Ang pinakamayang kasi pagising mo, ano ba yung magawa? Ang hirap kaya, hindi lang sa bahay mo, gano'n, naligo ka, nagbabango ka, di ba? Tapos, ganda ng buhok mo, mapugi ka talaga, no? Tapos, paglabas mo ng bahay, oh, wow! Saan kaya makapunta? See? Gano'n ka ba? Hindi naman. Huwag gano'n. Okay? Start with your goal. Number 1, decide exactly what you want. Guys, iba-iba tayo niyan. Iba sa inyo nag-join Team Global, ano ang gusto niyo rito? Ibang tao ito gusto is 2 kotse. Iba, 4 na kotse. Iba, 1 kotse. Tama? Iba gusto 50 mil lang. Iba, 100,000. Decide what you want. Exactly what you want. Second, write it down. Importante ba na nakasulat yan? Diba? Gusto mo ng 100,000 na yung bawa. By December. Diba? Sulat mo kasi ano magigigilan mo eh. Set a deadline. 100,000 by December 2014. Kapag nakasulat siya, nakaset ka ng deadline, ito ang magpupush sa'yo para kumilos ka. Pag wala kang ginogol, kahit ano lang eh. Diba? Mag-iba ang kilos ninyo. Make a list of everything that you can think of to do to achieve your goal. Lahat na, sunod mo na. Lahat ng mga bagay. Organize your list into a plan based on priorities and sequence. Kailangan alam niyo yung Pareto Principle, 20-80 Principle. Alam niyo ba yun? Kailangan mag-invest kayo mas mahabang oras sa mga dapat importante dapat niyo gawin. Tama? Yung mga bagay na hindi gano'n importante, medyo buwas-buwasin ng oras yan. Take action. Do not delay. Diba? Kung po-prospect mo, punta mo na, action ka agad. And last, do something every day. No matter how small. Do something every day that moves you toward the goal. Every day may ginagawa ka. Pagbasa ng libro, paggawa ng prospect list, pagtawag sa prospect nyo, pag-follow up sa prospect nyo, every day, even the little small things, makakatulong sa atin yan. I suggest, hindi nyo kopyahin lahat. Kung ano maintindihan nyo, yun ang suratin nyo. Mas maganda siguro yung ganun. Okay lang ba kayo? Yes! Guys, are you learning?